Hindi lamang iniutos ng Diyos na huwag kakain ng dugo, kundi itinakda pa niya ang kaparaanan ng pagtupad ng kanyang utos. Katunayan, ano ang ipinagagawa ng Diyos kung magkakatay ng hayop na kakainin? Ganito ang mababasa natin sa Levitico. Aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Maliwanag ang utos. Pag nagkatay ng hayop na makakain, ibubuhos ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Hindi sinabing iluluto at kakainin. Ang tinutukoy ng pagbabawal sa pagkain ng dugo ay ang itinakda ng Diyos sa kanyang pahayag na ang manghuhuli ng hayop o ng ibon na makakain ay ibubuhos ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Tandaan natin, ang Diyos ang lumalang sa tao. Kaya siya lamang ang nakababatid kung alin ang pagkain at kung alin ang hindi pagkain.